Hello, magandang umaga sa inyo. Happy anniversary. No, praise the Lord. Kipagbukasan po kayo sa akin dito sa Matthew 24. Oh, hmm, nakita ko na yung lugar nyo ngayon. No, Malbar. Ah, Hindi ko makakalimutan yung lugar na yan, no? Although hindi yan yung dating church na nabuksan noon, naalala ko. Ang alam ko, isa ako sa nagpunta riyan noon, nung opening ng Malbar, yung original na Malbar. Ay, praise the Lord kasi nagpapatuloy, no? Alam ko, dalawa ata ang nawin dyan, eh. Isa pong si Laura, yung dating worker natin, at isang matanda, no? Na I think 70-80 years old yun noong unang panahon. At alam niyo po, minsan papupuntahin ka ng Diyos sa isang lugar, malayong lugar at ang laki-laki ng gastos mo. Tapos yun pala, isa, dalawa, tatlong tao lang ang mawiwin mo ron. Nalala ko po yung time na si Kenneth Copeland ay pinapunta ng Diyos sa Israel, no? America to Israel, ganun. Magastos yun siyempre. At para kausapin lang ang isang babae, no, patungkol sa kaligtasan niya. Tumanggap po yung babae ngayon, pero nag-question si Kenneth Copeland, no, na sabi niya, bakit mo ako, Lord, pinapunta ron para kausapin lang isang babae? Ang gastos, ang laki ng gastos. Ngayon, sumagot daw ang Diyos sa kanya, sabi daw ng Diyos sa kanya, pera ko na yan, no? Pera ko naman yan. Hindi mo pera ko yan. Ganong kahalaga ang mga tao, eh. At dyan po sa Malbar, mahal ng Diyos ang tao dyan, kaya magpapadala siya ng buhay para iligtas ang ibang buhay. At kayo po yung mga buhay na pinadala ng Diyos riyan para magligtas ng mga buhay dyan sa paligid. Kung tutuusin, dapat wala nang Malbar, eh. Pero bakit nabuksan ulit? Kasi hindi pa tapos ang assignment ng Diyos sa atin po ng mga taga-Rema dyan sa lugar na yan, no? Kaya purihin ng Panginoon. Okay, makipagbukasan po kayo. Bukas na po ba? Matthew 24. Ito po yung last days, no? Sabi niya rito, paalis na siya nang lumipat ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo, no? Yung templo kasi noon laki, ang ganda, no? Yung second temple na ito, eh. Sabi niya, verse 2, ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho, no? Sabi niya, one day, ang mga nakikita niyong mga building na ito, yung gusali, mawawasak lahat yan. No, punta tayo sa verse 3. Nasa bundok ng Olibo si Jesus, samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng mga alagad, kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Tingnan niyo po, no? End of the world. Ang isang tinatanong nila, kailan ba matatapos? Kailan ba magugunaw? Actually po, ang mundo naman ay hindi magugunaw. Bakit? Kasi magme-merge ito sa langit, no? Magiging one heaven, one earth, no? Yung magsasama sila, mag-infuse sila. Ngayon, tuloy natin verse 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo at huwag kayong maligaw ni numan. So, ayan na, nag-start na yung sinabi ni Jesus na mga palatandaan. Okay, so verse 5, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesyas, at marami silang ililigaw. Eto na, no? Sabi niya ganoon, darating ang time na marami magpapanggap na sila daw si Kristo, no? Okay, sabi niya ganoon, verse 6, makakarinig kayo ng alingaw ng labanan ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. So yung gera, hindi maalis yan, no? Alam niyo ba, yung mga nangyayari sa atin ngayon ay kung tutukusin, hindi
Hindi maganda na nandito ka ngayon sa mundong ito. Bakit? Ang gulo, no? Ang gulo. Magbigay lang po ako ng konting balita. Meron po yung tinatawag na Equality Act sa Amerika ngayon, no? Equality Act. Ano ibig sabihin nito? Kung gusto ng bakla maging bakla, pwede siyang mag-apply kahit saan. Kahit sa simbahan. Kung gusto ng tomboy maging tomboy, pwede siyang mag-apply sa simbahan at hindi siya pwedeng tanggihan, no? Dahilan sa tomboy siya, bakla siya, magtatrabaho siya sa mga simbahan, hindi pwede, madedemanda yung simbahan. At sabihin natin, halimbawa, yung isang bakla o tomboy, gusto niyang magpa-opera, magpapalit ng gusto niyang maging transgender, gusto niyang yung operahan siya. Ngayon, usually, ang tamang edad rin ay kapag yung 18 o 21, yung somewhere do sa edad na yun, ano? Pero alam niyo ba, dahilan sa Equality Act, kahit 11 years old yung bata, pwede na magpapalit at hindi siya pwedeng pigilan ng magulang niya. Kasi yung magulang niya makakasuhan. Hindi pwedeng tumanggi yung mga parents niya kapag gusto niyang magpapalit ng sarili niya. Bakit? Kasi dahilan niya sa Equality Act. Halimbawa, tayo pong mga dito po sa simbahan, naniniwala tayo na ang katomboyan, kabaklaan ay mali dahil sinasabi sa salita ng Diyos. Ngayon, may mga tomboy at bakla na gusto mag-apply ng trabaho rito, gusto magpastor, hindi ka pwedeng tumanggi. Kailangan mong yakapin o embrace yung batas na yun. Yung Equality Act ang tinatawag rin. Yan po nangyayari sa Amerika ngayon . No, hindi ako sure ngayon kung naging batas na ito, pero nakapasa na siya ron sa unang stage. Kaya nga, halimbawa, nagpagawa ka ng cake sa isang Kristiyanong bakery na dalawa kayong lalaki na ikakasal, yung bakery hindi pwedeng tumanggi, no? Lumalala ang sitwasyon, pero at the same time, ito yung pinakamagandang time para maging Kristiyano. Bakit? Kasi ngayon kakailangan. Bakit? Kasi katapusan na . Nandito na tayo sa ending at sabi niya gano'n, makakarinig kayo sa verse 6 ng mga alingaungaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa itong wakas. Verse 7, sapagkat makikibak ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian, nagkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. No, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap, no? Kumbaga, starting pa lang. Hindi pa to ang ending. No, sabi niya sa verse 9, sa mga panahong iyon, kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Kapag nag-born again ka, ikaw ay torturein at papatayin. No? Ngayon, yung mga taong ayaw mamatay dahil sa kanilang pananampalataya, no? Kasi marami pa silang pangarap, hindi kasali rito. Don't worry, hindi ka masasali rito dahil itatakwil mo si Lord. No, dapat hindi. Okay, sabi niya rito sa verse 12, ang kasamay, verse 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Usually po rito yung magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Yung mga tao to na magsasabi na yung madaling gospel, yung easy gospel, ano ba yung pero maling gospel, yung hindi mo kailangan magdanas ng hirap, no? Hindi mo kailangan magpastor, hindi mo kailangan maglingkod, magsimba ka na lang at saka mag-offering ka, yun, tapos na yun. Yun minsan yung mga bulaang propeta na maliligaw. Bakit? Siyempre, tingnan mo nga naman. Madaling maging Kristiyano kapag gano'n. Bakit? Kasi walang hirap no? Kapag sinabi na bawal ang mag-share ngayon, wala na, susunod na lang yan. O bawal huminga, o susunod din yan. No? Kaya ituloy natin ito. Verse 12, sabi niya gano'n, ang kasamay lalaganap, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Yan. Kahit pastor, kahit na sabihin natin gano'n, hindi na siya gano'ng kainit. Kung anong ibig sabihin, lumamig na. No? Okay. Alam niyo po ba yung nasa Revelation 3:20 na sabi niya, dahil hindi ka mainit, hindi ka malamig, maligamgam ka, sabi niya gano'n, hindi ko type yan. No? Kumbaga sa
May mga tao po gusto nila kape yung talagang malamig, no? Yung talagang nilalagyan pa ng yelo. May mga tao naman ang gusto nila kape, mainit ako. Yun ang gusto ko, no? Pero si Jesus, yung Kristiyano na gusto niya always mainit at hindi maligamgam. Hindi yung mayroong part na malamig sa kanya. Sabi niya doon na hindi mo na ako mahal katulad ng dati, sabi niya ron sa simbahan ng Efeso. Bakit? Tamad na eh. Tamad na mag-share eh. Yun eh. Yung evangelism, tinamad na. No, siguro mahirap kasing mag-share noong time na yun. Kapalit ngayon eh, kapag ka mag-share ka ngayon, ang threat lang naman babawaling ka ng gobyerno, no? May pangako si Lord na sabi niya, habang humahayo ka, makatuklaw ka man ng aso, makainom ka ng lason, hindi ka tatalabad. Ang magiging hadlang lang sa iyo ay yung babawaling ka ng gobyerno, no? Yung threat ng gospel sa mga Kristiyanong humahayo ay sabi niya gano'n, ang mga sumasampalataya magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng demonyo, minuman sila ng lason o matuklaw na hindi sila ibig sabihin no effect, no? Kaya walang problema ron. Ang magiging hadlang lang ay yung babawaling ka. Ayan, okay. So tuloy po natin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sabi niya, ang kasama ay lalaganap, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Balikan ko lang ito. Nung unang panahon kasi, yung tubig, no, nung sa time ni Pablo, ng Roman Empire, no, nagagaling po yan sa, yung hot spring. Yung galing dun sa somewhere na mainit yun, dahil nga hot spring. Tapos naglagay po sila ng daluyan ng tubig na yun, papunta sa syudad. Ngayon, yung mainit na tubig, habang dumadaan yan sa daluyan, papunta rin sa mga bahay, lumalamig. Kaya pagdating niya doon sa bahay, maligamgam na. At sabi ni Jesus, hindi ko tanggap yan. Hindi ko tanggap yan. Always mainit ang gusto ng Panginoon sa atin. Mainit, hindi tinatamad bumangon paglinggo, hindi tinatamad mag-worship paglinggo, hindi tinatamad sa mga utos ng Diyos mag-pray kapag time ng prayer, hindi tinatamad iba nga sipag mag-TikTok no? Ang sipag nila pagdating ng ibang bagay, pero sinasabi ng Panginoon always dapat mainit ka sa lahat ng pagkakataon, yung mag-share, yung abutin ng ibang kaluluwa. Alalahanin nyo, kaya nagbukas ang Diyos dyan sa Malbar ay para share ng mga tao sa Malbar. Okay, dito po tayo sa verse 14. At ipapangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Saka darating ang wakas. So yung pinaka-last sign, ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Okay po, meron po kayong kaibigan o kamag-anak na hindi pa born again? Meron pa ba? Okay. Ito halos lahat tayo may kamag-anak o kaibigan o kakilala na born again na. Ano ibig sabihin yan? Na ipapangaral ang mabuting balita. At ang ending nito, pagkatapos ng lahat na yan, sabi ko nga, darating ang time, titigil ang soul winning. Darating ang time, titigil ang pagsimba. Darating ang time, titigil ang pag-offering. Darating ang time, titigil itong mga Facebook Live na ito na ginagawa natin. Darating ang time, titigil ang camping. No? Bakit? Kasi tapos na. Dumating na tayo sa hangganan. Tapos na. Sa timetable ng Diyos, tapos na. Rapture na. Kaya nga, sabi niya gano'n, upang ito'y makilala ng lahat ng bansa, sapagkat, sabi niya gano'n, saka darating ang wakas. Amen po mga kapatid. Hindi pa naman rapture, kaya kailangan nating magpatuloy. At ito po yung isang gusto kong bigyan ng pansin sa inyo. Paano dumami ang JL? Paano dumami yung mga followers ni Benny Hinn? Si Perry Stone, si Morris Cirulo, at yung ibang mga simbahan. Paano silang dumami?
No, naalala ko po yung simbahan ni Paul Yonggi-cho doon sa South Korea, ang alam ko ngayon 1,000,000 ang miyembro niya, no? At ang kinukwento niya dati, binabasa ko po yung mga libro niya, sabi niya ang dumadagdag sa kanya, I think weekly o monthly, nasa 15,000 additional members ang dumadagdag sa kanya, no? I think monthly, hindi naman po ako sure, no? Nakalimutan ko na. Pero 15,000 ang nadadagdag sa kanya. Sige, sabihin natin monthly, imaginein mo yun. No? Imaginein mo yung gaano karami yun. 15,000 a month ang nadadagdag sa kanyang miyembro. Pero paano nangyari yan? Sinabi po niya yung doon sa biography niya na paano bang nakarating siya doon sa ganong karaming miyembro. Alam niyo po, ang JIL, yung nagsimula po yan sa Aurolio, no? Yung high school. Noong unang panahon, nagpupunta kami dyan. Ma-attend kami rin. Hindi po kami JIL, pero na-attend kami dyan. No, nakiki-fellowship kami rin after ng yung pagdating ng Sunday ng hapon. Okay. Ito po yung gusto ko lang na-analyze natin. Ano ang nagparami sa mga JIL? Ano ang nagparami kay Benny Hinn? Ano ang nagparami kay Perry Stone? No, ano ang nagparami kay Morris Cerullo, kay Bongki? Yan. Ano ang nagparami kay Yonggi-cho? Ito po analyze natin. Ano yung way na binigay ng Diyos sa kanila para magawa nila yung pinapagawa ng Diyos. Kung matatandaan nyo po yung shinare ko nung pong anniversary natin, na meron isang bata po na pilay, na nandun lang siya sa wheelchair at nakatira siya sa isang mataas na building at nagtatanong siya, Lord, paano mo ba akong magagamit? Kape-pray niya, sinabi ng Diyos sa kanya yung dapat niyang gawin. At ano yun? Kumuha siya ng mga maliliit na, na yung papel ba, sinulat niya yung John 3:16, John 14:6, siguro mga ganun ang sinulat niya at pinilas-pilas niya ito, no? Pagkatapos noon, nilalaglag niya doon sa rooftop nila. At yung mga tao sa baba, nakikita may papel na nandun sa kalsada, no? Yung mga tao po, dinadampot nila yun at unti-unti may nasisave at umaakit doon sa taas at nagtatanong sino ang nagsulat nito. Akala niya pagagalitan siya dahil galit sa kanya yung janitor. Pero yung pala aakit siya roon, magpapasalamat yung tao kasi dahilan doon sa papel na nadampot nila, na nilaglag ng bata, doon sila naligtas. At yung janitor po nagalit sa kanya dahil wala nang ginawa yung janitor kundi maglinis. One day, madaling araw, umakyat sa kanya at nagpasalamat. No? Yun yung way. Hindi naman siya pwedeng mag-crusade katulad ni Benny Hinn. Hindi siya pwedeng magkaroon ng television program katulad ng ibang tao. Ngayon, ito. Ikaw, kayo, dyan sa Malbar, ano yung way na sinasabi ng Diyos sa inyo para humayo? No? Okay, kasi may mga tao po na minsan gaya-gaya tong mga to no? Minsan na madalas, gaya-gaya na ito yung way na gagawin nila dahil ginagawa ni Benny Hinn to, ginagawa ni Morris Cerullo, ginagawa ng kung sino, gagawin nila, gagaya na yan. Pero ang tanong, yan ba ang sinasabi ng Diyos na gawin mo para maabot mo ang mga tao dyan sa Malbar? Okay, analyze po natin ng kaunti. Ang JAL ay television program. Actually, yan po. At susunod rin yung church planting sa kanila. Kaya nga nakaabot sila sa ibang bansa dahilan sa television program. No, ay malaking gastusan yan kung tutuusin, no? Dahilan sa television program. Okay, banggitin ko lang po ito. May mga tao po na ito yung isa binigyan ng 5 talento, yung iba naman binigyan ng 2 talento. No? At yung iba naman binigyan ng 1 talento. Pero kapatid, kung isa man ang binigay sa iyo, bakit? Kasi hindi pa ako naniniwala dito sa Rema na bigyan tayo ng 5 Bakit? Kasi wala tayong television program. Hindi pa natin kaya yan. Pero kung tayo yung andun sa kategorya na 2 talento, gamitin mo yan. At ang nakakatakot, binigyan ka ng 1 na nga lang. 1 na lang ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. 1 na lang ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon, tapos tinamad ka pa. Yan ang malaking problema. At kung hindi natin pag-aaralan ito, pero laki ng punishment, grabe. No?
doon po sa talinhaga na o doon sa illustration ni Jesus, hindi tinanggap sa langit no? Ibig sabihin, lingkod niya to, mga lingkod niya to. Yung isang lingkod, binigyan niya ng 5, naging 10. Yung 2, naging 4. Yung isa na lang nga ang pinagagawa sa'yo. Tinamad pa. Isa na lang ang assignment na ibinigay sa'yo. Pero nang hinayang pa. Alam niyo po, lingkod po ito. Kristiyano ito. Born again ito. Itong lingkod na to na binigyan ng isa. Bakit? Siguro hindi niya kaya yung mabibigat. Pero kahit ganun, pinagkatiwalaan pa rin siya ng Panginoon. Isa na lang ang pinagagawa sa iyo. Isa na lang ang pinagagawa sa Kanya. Pero, pumalya pa. Alam niyo ito mga kapatid hindi po naintindihan ng Diyos yan. Na siguro maintindihan ako ng Panginoon kasi ang dami kong ginagawa, ang dami kong inaasikaso. Alam niyo, meron pong isang prophecy na natandaan ko po, no? Actually, dito po sa Rema yan na kumbaga itong taong ito ay tinatawag na mag-worker. Tingnan nyo binigyan na siya ng mga panaginip, wala pa rin. Binigyan na siya ng, kinausap na siya ng pastor, wala pa rin. Kinausap na siya ng Diyos sa anointing, wala pa rin. Ngayon may prophecy na dumating na sa kanya. Hindi na nakakagulat. Bakit? Kasi alam na naming lahat na tinatawag siya. Nakakagulat po yung prophecy dahil ang sabi, kung hindi ka makaalis dahilan sa mga binabantayan mo o doon sa pamilya mo, sabi po ng prophecy, pwede ko silang kunin. Ayan na, nag-iiyak na siya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin worker. No? Andun napakalinaw na tinatawag na siya ng Panginoon. Ay, okay po. No, hindi pa naman tapos ang Panginoon sa kanya. Pero ito po, hindi naintindihan ng Diyos yung excuse na marami akong ginagawa. Busy ako. Dahil pananagutan natin yan sa Panginoon. At balikan ko lang ito. Ang laki ng punishment dun sa illustration ni Jesus na yun ng mga talento. Anong nangyari doon sa tao? Alam niyo po, born again ito, lingkod ito. No? Lingkod. Hindi basta baby Christian lang o Kristyano lang. Lingkod ito. Alam niyo po, hindi naintindihan ng Diyos. Hindi maintindihan ng Diyos yung excuse niya. At kung babasahin niyo, hindi po tinanggap sa langit. No. Check niyo po. Ang nakalagay po ron, sabi niya, dalhin sa impyerno yan. Minsan kasi akala natin kung tumanggap tayo, akala mo okay na No, pero ibig sabihin kasi ng pagtanggap, tanggapin mo yung assignment na binigay niya sa iyo. Part yun. Kasi, ulitin ko, hindi tinanggap ng Panginoon yung excuse at siya ay hindi rin tinanggap sa langit. Pasahin niyo po, no? Pinapunta sa impyerno. Bakit? Kasi walang masuwayin, walang pasaway na maaaring pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, tinatawag niyo akong Panginoon, hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko. Mga kapatid, isa na lang ang pinagagawa ng Diyos, pumalya pa. Maaring ito, magiging diretso ko, isa na lang ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Tumatanggi ka pa. Tuloy po natin ito. Sabi niya, at ipapangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat, saka darating ang wakas. Balik po ako. Ang talento pong binigay sa JIL, siguro 5. Bakit? Kasi may television program sila noon, marami silang kapit noon, yung principal doon sa school, nabigyan sila ng pagkakataon, dahilan doon, nagkaroon sila ng maraming miyembro, nakapagpatayo sila ng maraming simbahan, at sa ibang bansa na sila, no? Ngayon, yun ang way, nagbinigay ng Diyos sa kanila, at successful sila riyan. Dito po sa dito kay Benny Hinn, yung healing, yung pag-evangelize niya, yung gift ng pagpapagaling nasa kanya, yung gifts of healings and work yung miracles nasa kanya, kaya nagagalingan yung mga tao. Hindi siya naging takot, no? Nagpupunta yan sa mga iba't ibang bansa at matapang niyang pinapangaral ng ebanghelyo, no? Kahit na yung pamilya nagkakagulo-gulo na, no, may kahit na andun yung atake ng diablo sa buhay niya, sa pamilya niya, sa marriage niya, hindi siya tumigil.
no? Tuloy-tuloy pa rin. Yan, masabi natin siguro 5 ang binigay ng Diyos sa kanya o higit pa. Ay katulad po rito kay Perry Stone. Si Perry Stone po, isa sa mga magagaling na teacher dito sa simbahan, yung hindi yung local teacher lang, hindi yung teacher sa Body of Christ. Ako po teacher din pero local lang ako, no? Locally made, parang ganun. Dito lang ako sa Rema, hindi ako tinawag sa ibang simbahan o sa Body of Christ. Dito lang ako sa part ng Rema. Ang anointing ko nandito lang. At nakita ko si Love ba yung nagpakanta kanina? Si Lovelyn ba yun? Si Lovelyn ba ay pang international kung mag-song lead? Bahala na po kayong mag-judge sa yan. Kasi ako ay hindi pa ako pang international mag-praise. Dito lang ako. Ito yung place ko. At ngayon po, dapat malaman natin kung saan yung place natin. No? At saka ano yung pinagagawa sa atin. Ito po mga kapatid, nag-try po kami mag-concert dahil pinagawa ng Diyos sa amin yan. Nung unang panahon na nag-open po, yung opening ng Rema, nung sinaunang panahon pa to, very, very specific ang Diyos na kung sabi niya, ito ang gagawin mo. At ginawa po namin, alam niyo po, very successful kami ron. Pero, yung ba yung nagparami sa atin, ulitin ko po, sa JIL, yung pong television program nila ang nagparami sa kanila. Kay Morris Cirulo at saka kay Benny Hinn, saka kay Bonky, yung evangelism, no, yung nangangaral sila ng kagalingan at kaligtasan, yun ang nagparami sa kanila. Si Perry Stone, walang crusade yan. Si Kenneth Hagin, walang crusade yan. No? Si Kenneth Hagin, purely para sa mga believers lang ang kausap niya. Hindi yan nag-evangelize katulad po nila Benny Hinn. Nagpagaling siya. Ano? Pero mostly, mga Kristiyanong pinapagaling niya. Yun ang nagparami sa kanya, no? Yung sa teaching niya, yung radio program niya, no? Nung unang panahon nasa radyo siya, yun ang nagparami sa kanya, yung reading materials, yun ang ginamit niya para magawa ang pinagagawa ng Diyos at yun ang nagparami sa kanya. Si Perry Stone, wala namang crusade yan eh. Anong meron siya? Yung teaching niya at yun ang nagparami sa kanila. Ngayon, balik tayo rin sa Rema. Ano bang pinagagawa sa atin ng Diyos? Check ko po, no? Nung una, nandun kami, nagko-concert kami, marami pong nasave pero di kami dumami. Marami pong nakakilala sa Panginoon, di kami dumami. Mga taong hindi mo ma-expect na ma-sharean mo, na-sharean po namin yun, both yung face-to-face, no? Face-to-face, hindi ko pwede kasing sabihin dito eh. Pero mga tao po na mahirap sharean at parang imposibleng masyaran pero nagawa namin. Pero yung ba yung nagparami sa amin, yung sa atin, sa concert, hindi po. Nag-try din kami ng yung Feed My People. Ano yun? Pupunta ka sa isang lugar, pagkatapos noon, magluluto ka ng napakaraming lugaw. No? At yung mga bata, papipilahin mo, pagkatapos noon, bibigyan mo, sasalukan mo ng lugaw, may mga dala-dala silang mga mangkok o tasang malalaki o basong malalaki at nakapila yan, pero ang gagawin mo magsishare ka muna, pagkatapos nun papipilahin mo, bibigyan mo, ang gandang tingnan. Susuportahan ka talaga ng magulang at ng mga barangay kapag ganun ang ginagawa mo, pero dumami ba tayo ron? Hindi. No? Alam niyo, sabi ng mga eksperto na gumagawa noon at ang dami-dami na ng miyembro nila dahilan dyan sa lugaw na yan, yung Feed My People kung tawagin, sila nagsabi na dito lang hindi nag-click yan. Sa amin, sa iba, dumami ang mga miyembro pero bakit sa inyo hindi nag-click? Kasi hindi ka doon tinawag. No? Iba ang way na pinagagawa sa inyo. Nag-try tayo mag-concert. May mga nung time na nagko-concert kami noon 45 minutes lang yung gagawin namin. May mga umaakyat po noon na yung mga sa tabloids at pipicturean kami, nasisira nga yung lighting namin dahil sa flash ng camera nila. Ginadyaryo kami noon na may nagaganap na ganito na concert doon sa Recto. Pero dumami ba kami ron? Hindi po. Nakatulong yun na may kalat ang mabuting balita pero hindi po. Nag-try din po kami na yung truck, pupunta yung mga akit yung mga tao ron, tapos may megaphone. Habang umaandar po yung truck na ganyan, may megaphone. Pagkatapos, merong namimigay ng pamphlet.
At kumbaga, takaw attention yun. Pero alam nyo, maganda yun. Pero dumami ba kayo ron? Dumami ba tayo ron? Hindi po. Bakit? Iba kasi ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Okay, nabanggit ko po sa inyo yan, ang Jael, dahil nasundan ko yan, ang sila Benihin, nasundan ko rin, si Morris Cirulo, si Perry Stone, at saka yung iba pong mga tao na nasundan ko po. Alam niyo mga kapatid, pinagpala sila, dumami sila. Pero dito sa atin sa Rema, ano ang way na ibinibigay ng Diyos? Ito po isa po ang nakita ko na paraan na ibinibigay ng Diyos para dumami tayo. Actually, hindi po yung pagdami ang gusto kong tukuyin dito kundi yung kaligtasan ng mga tao, no? Hindi yung pagdami, kundi yung actually maganda ka kung marami ka. Bakit? Kasi marami kang makakatulong, no? Ano gagawin mo? Sabihin natin, sige, sermon ka ng sermon rin, preach ka ng preach rin. Pero wala ka naman nakakasamang nakakatulong, no? Kasi nakalagay po dito sa Biblia, yung time na yung sinaunang simbahan, ang sabi niya rito, at sa kanilang pag-house to house, no, yung dito po sa Biblia, house to house, dinagdag ng Diyos sa kanila yung mga araw-araw na naliligtas. At yun yung kailangan natin, yung karagdagan. No, bakit? Kasi kailangan natin ng mga manggagawa. Hindi ko po tinitignan na miyembro Hindi ko dinidignan yung pamparami. Ano mo yung pamparami kung di mo naman magamit? Isa na nga lang. Ang talentong binigay, itinago pa. Hindi pa naging responsable. Okay. Diretso po ako. Nakita ko po ang isang way na binigay ng Diyos dito sa atin. Bakit tayo? Paano tayong pinagpala? Ano yun? Yung personal na evangelism. Yung ikaw mismo, miyembro, ang magdadala ng mga tao sa simbahan. Ngayon po, mahirap na natin gawin yung mag-house to house. Although pwede pa rin. Pero katatakutan ka ng mga tao kasi sabihin bawal. No? At unang-una, hindi ka nila kakilala kung mag-house to house ka. Pero pwede pa rin natin gawin ito. Mas takot sila ngayon kasi baka sila mahawa sa iyo. Kala nila may virus ka. No, hindi nila alam may kaligtasan ka at gusto mong ibigay sa kanila. Gusto mo silang hawahan ng kaligtasan. Pero ang problema po, hindi na ganun ka welcome ngayon time ng ngayon ng pandemic yung magkakato ka sa bahay pero binabalikan ko. Pwede pa rin natin gawin. Ito po mga kapatid, ang way na ginamit ng Diyos para tayo kaya tayo pinagpala ay yung personal na evangelism. Yung personal na ikaw mismo ang magyayaya sa kakilala mo. Kaibigan mo, kamag-anak mo, kahit kaaway mo, kapitbahay mo, o kahit sino na may access ka. Ito yung pinagagawa ng Diyos mula noong nag-start. No? Mula noong nag-start. Nalala ko yung mga kaklase ko noon, yung mga nakilala ko nung nag-aaral ako, yung personal na hindi naman ako nag-crusade sa school Hindi rin ako nag-feed my people sa school. Pakainin ko yung mga gwardiya, hindi. Hindi ako nag-television program o kumbaga tumayo doon sa entablado sa school. Wala akong ganun. Pero yung mga tao na pwede kong makausap, yung mga kaklase ko, kahit teacher ko, kahit hindi ko kaklase. Alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon, yung mga taong yun, kasama ko rito sa Rema. Dekada na. Kasama ko pa rin sila dito sa Rema. Paano nangyari yun? Kakausapin mo, no? Mag-share ka, magdadala ka ng tao sa simbahan. Kumbaga, ipapollow up mo yan. No, hindi mo kailangan ng wala pa nga cellphone nung unang panahon Pero hahayo ka ng sarili mo, yung kakilala mo, share mo, dadali mo sa simbahan. Yung kamag-anak mo, share mo, dadali mo sa simbahan. Yung kaibigan mo, share mo, dadali mo sa simbahan. Yung mga tao na nakilala mo lang, share mo at dadali mo sa simbahan. Yung mga kaklase mo, share mo, dadali mo sa simbahan. Yung mga tao doon sa school na hindi mo kakilala, lalapitan mo kahit paanong lahi yan. May mga time noon na yung mga Muslim, yung mga foreigners na nag-aaral dito sa doon sa university na galing sa ibang bansa, sige, kahit na anong English ang gawin mo riyan, share mo, dadali mo sa simbahan at nagawa po namin yun. At mga kapatid,
Alam niyo po, paano nagkaroon ng Batangas? Paano nagkaroon ng gawain dyan sa Batangas? Dahilan dun, dahil sa yung kaklase, yung kakilala, yung kaibigan. Alam niyo po, nakapagtayo tayo ng simbahan sa Batangas. At ngayon, lagpas 100 yung simbahan natin. At yan lang ang way na ginamit ng Panginoon o ginawa natin dito sa Rema para magdala ng tao sa Panginoon, no? Para magkaroon tayo ng mga simbahan, makatulong natin yung mga nadadala natin, yung iba nag-worker na, yung iba nagpastor na, praise the Lord. No, walang television program. Bakit? Wala pa, hindi pa pwede yun. Radio program, wala pa. Kung gagayahin mo si Hagin, maubos lang ang pera mo. Bakit? Mahal yun. At kung ano man yung talento na ibinigay sa atin, wala nga nag-aral ang Bible School dito sa atin ngayon. No? Walang nagkaroon ng diploma sa Bible School. Nabasa mo lang ang Bible at na-inlove ka sa Panginoon. Na-inlove ka lang kay Lord. At hindi mo pinagdamot itong naranasan mo sa Panginoon. Yun lang. Yung hindi mo sinolo, yung hindi mo tinago. Sapat na yun. At muli, balikan ko po bago ako mag-close. Tingnan niyo po rito. Sabi niya gano'n, at ipapangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Huwag nating hintayin yung wakas. Ang gawin natin ngayon ay yung ipangaral. Ikaw ang TV, ikaw ang radyo, ikaw na nakikinig, ikaw ang hahayop, ikaw yung magiging television, ikaw yung magiging radyo program natin, ikaw yung television program natin. At sa pamagitan mo, marami po ang makakakilala sa Panginoon. Tingnan niyo po, yung word dito na kailangan nilang makakilala kasi sabi niya gano'n, upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Ano po sinasabi niya rito? Ikaw ang gagamitin ng Diyos para makakilala ang lahat ng bansa. Yung barangay muna natin. Yung syudad muna natin. No, darating ka rin doon kung makikita ka ng Diyos na matapat, gagamitin ka niya kahit sa ibang bansa. Pero dito muna tayo sa local. Mga kapatid, ang ginamit po ng Diyos dito po sa atin sa Rema para ikalat ang mabuting balita ay sa pamamagitan ng personal na invitation o personal na evangelism. Alam niyo mga kapatid, kung gagawin lang natin lahat ito, kung magigising lang tayo dito sa na ito ang pinili ng Diyos na pamamaraan para sa atin, hindi practical kasi yung television program, isang palabas mo lang ubos ang budget mo, no? Isang palabas pa lang ubos-ubos ang budget ng simbahan. Papayag ba kayo? Wala na tayong kakainin dahil sa isang TV program lang. Hindi practical. Pero ito mga kapatid, pwede tayong mag-share ng personal. At ito, ulitin ko po, ito ang paraan na ibinigay ng Diyos sa atin para abutin ang mga tao. Kaya tutuloy natin ang house to house. Tutuloy natin yung pag-share na yan. Pero ulitin ko po, ang pinaka-effective na paraan na ibinigay ng Diyos sa atin ay yung original na nakalagay sa Bible. Yung ikaw mismo ang magdadala ng tao sa Panginoon. Kaya, dyan po sa Malbar, itutuloy po natin yung sinimulan noon. Tutuloy niyo mga kapatid. At huwag po kayong mapapagod, huwag kayong magsasawa, at huwag kayong tatamarin. Dahil hindi pa naman wakas. Meron tayong assignment na kailangan makilala ng lahat. Sino? Si Jesus. Amen. Kaya ito po ang gagawin natin. Actually, sa lahat ng simbahan, dapat yan ang programa. No? Ginagawa po natin yan na one day, kumbaga, matatapos din lahat yan. Pero hanggat hindi pa dumarating yung time na yun, magpatuloy po tayo. Lord, salamat po sa mga kapatiran sa Malbar. Dalayan ko, O Diyos, na bigyan mo kami ng sigla, bigyan mo kami ng tapang na ipangaral ang iyong salita.
Bigyan mo kami, Panginoon, ng boldness, ng lakas ng loob na ipangaral, i-share ang mabuting balita. Hayaan mo, Panginoon, kami yung maging television program, kami yung maging radio program sa paghayo ng balita, yung kami mismo, yung mga boses namin, yung effort namin na magdala ng tao sa iyo. At alam ko, Panginoon, andun yung pagpapala mo, at nangako ka, Panginoon, na kami yung mga tao na makakakita ng bunga ng aming pinagpaguran bago dumating ang wakas. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga tao sa Malbar. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga ginagamit mo at nagpapagamit at magpapagamit pa sa dakong yan. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, okay po. Maraming salamat po sa invitasyon nyo. God bless you po. Happy anniversary. Bye-bye na po.